kainitan ng panahon pero kaliwat kanan daw ang pinipilahang halo-halo sa Laguna. Only 109 pesos. Excited ako matikman nyo kasi sakong-sako sa panahon natin ngayon. At kung pumunta nga kayo dito katakas, ay mas maganda agahan nyo para mauna kayo sa pila. Meron nga kayong 5 desserts na pwedeng pagpilian dito sa Juanas. Alam mo ba na dito rin daw matitikman ang 90-year-old halo-halo recipe? Sa Pagsanghan, Laguna, taong 1933 pa raw nang gawing negosyo ng pamilya sa Gire ang paggawa ng halo-halo. Lumaki kami na nakikita ko yung nanay ko nung gumagawa ng halo-halo. So alam ko na yung mga sikreto niya, yung mga ingredients na ginagamit. So kinalakihan namin to sa paggawa ng halo-halo ng nanay ko. 6 lang daw ang orihinal na sangkap nito, ang munggo, white beans, makapuno at ube halaya. Sinamahan din nila ito ng minatamis na kundol at ang topping, tumbong ng nyug. Yun yung naumpisahan nung lola ko. So hindi na namin pinalitan yun kasi bilin ng lola ko na huwag na dagdagan o bawasan yung mga panghalo dahil yun talaga ang sinaunang panghalo. Mula noon hanggang ngayon, pareho lang ang halo namin. Kahit tag-ulan, nakasanayan na raw ng mga taga rito at maging ng mga bisita sa kanilang bayan ang pagkain ng halo-halo. Regular pa rin sila kumahay kasi siguro yung mga customer ko, nasanayan ng talagang pag-uwi ng Pagsanghan, kailangan kumain sila ng aling-taling sa halo-halo. Ang Irish vlogger na si Simon dinayo pa ang Laguna para tikman ito. We will now try the 90-year-old Aling Taleng's Halo Halo recipe. I'm going to use the spoon system to rate this. So 5 spoons being the highest and 1 spoon being the lowest. Tara, kain. Wow. You can really taste the ube and the fruit. Masarap. So I've come to my conclusion. After halfway through the Halo Halo, I've decided to give this a 5-spoon rating. Lalakwatsa tayo dito sa dinadayo at pinipila ang halo-halo hindi lang dahil sa init ng panahon kundi sa nag-uumapaw nitong mga sahog. Unang pinagpiestahan sa social media ang bersyong ito ng halo-halo sa Binyang, Laguna. Jam-pack ang pila sa dami ng gustong tumikim. Sikat na sikat si Lalod sa tawag na halo-halo na may konting yelo dahil sa sobrang dami ng sangkap ay kakaunti na lang ang nalalagay na yelo tapos madami pa ring gatas. Malakas ang buhos ng ulan nang dumating kami sa pwesto ng trending halo-halo. Pero nang tumila ang ulan, balikan agad ang customers ni Mary Jane. Nag-start po siya nung October last year lang po. Bali, isinama ko lang po siya sa mga tinda ko po as online seller. Kung ano yung kakaiba sa online, parang ayun po yung nagugustuhan ng mga tao. Ang panlaban daw nila sa kanyang halo-halo, ang creamy milk na kanila raw niluluto. Nag-uumapaw rin ang kanilang sahog. Aminado si Mary Jane na nahirapan daw silang i-manage ang negosyo nang bigla itong pumatok online. Nung summer po, nakaka 400 to 500 cups po kami ng halo-halo noon. Ngayong tag-ulan po, siguro pinakamababa namin nasa 100 cups po. Siguro kasama na rin po sa cravings ng mga tao yung halo-halo namin. Si Simon sumugod na rin para matikman ang halo-halo ng Juanas. Pasok din kaya sa panlasa ni Simon ang halo-halo? Wow, it's so sweet. So good. Simon, ano ang rating mo sa creamy halo-halo ng Juanas? So I have to go one level up and give this a 5.5 spoons on the rating. This is my favorite for today. Kahit maulan, kahit malamig is naging part na siya ng ating kultura, ng ating tradisyon. Gusto nilang kumain ng matamis or ng halo-halo, hindi hadlang yung malamig na panahon. Ang nakakatuwa, readily available ang halo-halo. Tumawag ka sa telepono, meron ng magdi-deliver. Pumunta ka sa mall, merong halo-halo. Kaya mas mabilis na nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na i-source yung halo-halo. Umulan man o umaraw, talaga namang kaliwat kanan ang halo-halo na mabibilhan. Pero alam mo ba na sa Cavite, isang barangay ang sumikat dahil sa kabi-kabilang halo-halo roon. Ang bansag nga sa kanila, Barangay Halo-Halo. Saan kaya yan? Abangan yan sa Alam Mo Ba? Halo-Halo Craze Series ng Dapat Alam Mo.